Paano kung sabihin ko sa'yo na may mga paraan para garantisadong laging may pera sa bank account mo? Ngayon, pag-uusapan natin ang 13 rules na, well, salungat sa lahat ng tinuro sa atin ng mundo tungkol sa pera at sukses. Ito yung mga sikreto para dahan-dahan mag-build ng wealth habang namumuhay ng mas simple at, mas masaya. Pero ito yung malaking tanong. Bakit yung iba ang laki-laki ng kinikita pero parang laging gipit at baonta sa utang? Ang sagot, andito sa 13 rules na ito. Ito mismo yung naghihiwalay sa mga tahimik na yumayaman mula sa lahat. At kung sasamahan mo ako hanggang dulo, malalaman mo yung pinaka-importante sa lahat. Okay, so let's start with defense. Kasi bago pa man natin pag-usapan yung pagyaman, kailangan muna nating patigilan yung pag-bleed ng pera, di ba? Itong unang 3 rules ang magiging pader mo, ang fortress mo para hinding-hindi ka na mauubusan. Unang-una, rule number 1, kung uutang ka, please mag-isip ka muna. Hindi naman lahat ng utang masama, okay? Yung utang para sa bahay na afford mo o para sa education na magpapalaki ng sahod mo, yan yung tinatawag na good debt. Pero yung trap, yung bitag na nahuhulog yung marami, ay yung pag-uutang para sa mga bagay na walang balik. Yung bagong phone, yung mamahaling damit, yung furniture. So bottom line, kung walang return on investment, huwag kang uutangin. Period. Pangalawa, ito yung golden shield mo. Iprotektahan mo ang emergency fund mo. Ang ibig sabihin niyan, para lang to sa totoong emergencies. Hindi para sa sales sa mall, hindi para sa biglaang trip. Ilagay mo to sa isang account na medyo mahirap kunin kasi ang totoong power nito, hindi yung pera. It's the peace of mind, yung kapanatagan na kahit anong mangyari, may sasalo sa'yo. 3 kadepensa ng rule at ito yung puso ng buong konsepto. Mamuhay ng mas mababa sa kinikita mo palagi. Hindi ito pagiging kuripot ha, ito ay pagiging intentional. Pag sinadya mong gumastos ng mas mababa sa kita mo, you know what happens? Maiiwasan mo yung clutter at biglang may pera ka para sa mga bagay na importante sa'yo. It actually makes life simpler and happier. Okay, so may shield ka na, protektado ka na, hindi ka na basta-basta magiging broke. Pero yung pagpoprotekta sa pera, isang bagay yon. Ang pagpapalago nito, ibang usap yan. Kasi hindi sapat ang depensa lang, kailangan din ng opensa. So paano ba to palalaguin? Ngayon, opensa naman. Ito yung 5 secret steps para dahan-dahan kang yumaman. Kung yung unang 3 yung kalasag mo, ito naman yung espada mo para umakyat ka sa bundok ng financial freedom. So, rule number 4, panatilihing simple ang tirahan. Alam mo ba, dito nawawala ang ilang dekada ng potential wealth ng maraming tao. Una, bibili sila ng bahay na sobrang laki. Pangalawa, pupunuin nila to ng mamahaling gamit na inutang din. Tandaan mo to ha, bumili ka ng bahay para sa pangangailangan mo, hindi para sa ego mo. Panglima, at konektado dito, iwasan mo yung tinatawag na lifestyle debt. Ito yung mga utang para sa bonggang kasal, yung mamahaling bakasyon o yung mga gamit na pang-display lang. Ang hindi kasi natin naiintindihan, yung pinakamasasayang experience, hindi yan nasusukat sa kung magkano ang ginastos mo. Nasusukat yan kung sino ang kasama mo. Rule number 6, at medyo controversial to sa iba. Bumili ka ng used car. Bakit? Kasi yung brand new car, isa yung double trap. Una, grabe yung depreciation. As in, paglabas pa lang ng kasa, libo-libo na agad ang nawala sa value niya. Pangalawa, yung mga taong hindi naman talaga afford, kinukuha to sa high-interest loans. Kaya ang isang dekalidad na second-hand car, yan ang tunay na matalinong desisyon. Pangpito, i-check mo ang mga gastusin mo twice a year lang. Hindi mo kailangang i-track bawat sentimo araw-araw. Nakakapraning yon. Pero silipin mo lang saan ba pupunta yung pera. Magugulat ka sa mga maliliit na gastos, yung kape sa labas, yung mga subscription na nakalimutan mo na. Pag pinagsama-sama mo, libo-libo pala yan. This simple review can save you thousands. At ang pang-8 rule para sa opensa, ang 72-hour rule. Bago ka bumili ng isang bagay na hindi naman necessity,
Lalo na kung medyo mahal, maghintay ka ng 72 hours or 3 araw. Alam mo ba kung anong ginagawa nito? Pinaghihiwalay nito yung emotional na gusto sa logical na kailangan. Karamihan kasi ng pagbili natin, bugso lang ng damdamin. After 3 days, malamang marirealize mo, ay, hindi ko pala talaga kailangan to. At syempre, isang mabilis na paalala lang po ha, itong ating pinag-uusapan ay para sa educational purposes lamang. Para sa personal na financial advice, please kumonsulta po tayo sa isang professional financial advisor. So marunong ka ng dumipensa, marunong ka ng umatake, pero alam mo ba na ang pinakamalaking laban hindi nangyayari sa bank account mo? Nangyayari yan dito sa isip mo. Kasi ang pera, it's all psychology. Handa ka na bang i-level up ang mindset mo para sa tunay na kalayaan? Ito na, dito na tayo sa final stage, ang huling 5 rules. Hindi na to tungkol sa kung paano ka gumagastos, kundi kung paano mo tinitignan ang sukses, ang happiness at ang buhay. Ito ang pinaka-importanting transformation sa lahat. Rule number 9. Bumili para sa gamit, hindi para pang-impress. Napakaraming tao ang nabibitag sa pagbili ng mga bagay para lang magmukhang mayaman o para masabing in sila. Pero ang tunay na kalayaan, yun yung wala ka lang pakialam sa opinyon ng iba pagdating sa pera mo. Bumibili ka kasi may pakinabang ang bagay sa'yo, hindi para sa kanila. Pang-10, own fewer but better things. Ito ang tunay na meaning ng minimalism. It's not about being cheap, it's valuing quality over quantity. Mas gustuhin mo ang iilang t-shirt na dekalidad na talagang gustong-gusto mong isuot kaysa sa sandamakmak na damit na, well, ilan lang naman talaga ang ginagamit mo. In the long run, mas nakakatipid ka pa pag kinuwenta mo yung cost per use. Ika-11, mag-ingat ka sa social media. Ito yung hindi natin napapansin. Ang social media ay dinisenyo para iparamdam sa'yo na kulang ka, para mainggit ka at para gastusin ang perang wala ka. Para bilhin ang mga bagay na hindi mo kailangan para i-impress ang mga taong hindi mo naman kilala. It's a trap. Pang-12, at pakinggan mo to, panatilihing simple ang buhay. Ito yung paradokse. Habang ginagawa mong mas simple ang buhay mo, mas lalo kang yayaman. Hindi lang financially, kundi emotionally. Kasi yung mga simpleng bagay, simpleng goals, simpleng relationships, mas mura ang mga yan. Pero grabe, mas malaki ang binibigay na kaligayahan. At ito na, ang huli at pinakamahalaga sa lahat. Rule number 13. Ang pera ay hindi ang pinaka-importante. Ang weird pakinggan, no? Pero ito yung totoo. Sa sandaling itigil mo na ang pagtrato ng pera bilang yun ang goal mo sa buhay, doon ka pa, in a strange way, magkakaroon ng mas marami nito. Bakit? Kasi yung mga desisyon mo sa buhay, sa trabaho at sa kalusugan, magiging mas tama, mas healthy. Kaya iiwan ko sa inyo itong tanong. Ngayong alam mo na kung paano hindi maging alipin ng pera, ano na ngayong nang hahabulin mo? Ano ang tunay na mahalaga para sa'yo? Dahil sa huli, ang pera ay isang tool lang. Ang tanong, para saan mo ito gagamitin? At muli, isang paalala lang na ang lahat ng napag-usapan natin ay para sa educational purposes lamang. Para sa personal na financial advice, please kumonsulta po tayo sa isang professional financial advisor. So, thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.